mga idol. Bali, pangalawang gabi na natin dito ngayon na strand sa Matnog. Eto, at dito lang tayo nakahiga sa semento. At ayun yung mga bagahe ko. Yan. Okay, at least nandito tayo sa may ano, mas ligtas na lugar. Bali, kanina lang, bali, may nagpunta rito na ano, taga DSWD namigay ng pagkain at i-video ko sana, kaya lang paalam mo na ako, sinilen ako na hindi raw po pwede para wala daw ano, tawag ito, baka may masabi ng mga tao na gano'n. Naintindihan ko naman yung mga idol. So ayan nga, pasalamat na rin tayo sa mga taga-DSWD na nagbigay din sa akin ng pagkain ngayong gabi para sa hapunan. At okay naman yung ulam, mga idol. Talagang masasabi natin na healthy naman yung ulam na binigay nila sa atin. Nakalagay na sa food packs. Yan. Bali, isang ano nga pala, isang ano sila, parang rolling kitchen ba yan, mga taga DSWD. Yun ang pinapunta lang dito, isang team sila. So ayun yung mga idol, umubo muna ako kasi hindi ako komportable kanina sa ano nakahiga. Bali, first time ko na naranasan itong mga idol na nakaranas na may stranded na sa ganitong sitwasyon. Bali, unang ano ko to. Actually, kagabi, pagkarating ko dito kagabi, siyempre nanibago ako kasi siyempre yung biyahe ko malayo, tapos pagdating dito hindi pala makakatawid yung barko kasi in-announce nga ng Coast Guard na talagang hindi na pwede. Ang nangyari kasi mga idol, nanggaling ako ng Catanduanes. Bali, maaga akong umalis doon. Hindi pala, pang alas 2 pala ng hapon yung nasakyan ko, makatawid ng Tabaco. Tapos mga alas 5, nag-announce na pala ang ano, habang nasa biyahe ako pupunta rito. Nag-announce na ang Coast Guard na bawal lang tumawid. Hindi na pwedeng maglayag ang mga sasakyang pandagat kasi talagang malakas na nga ang hangin. So ayan mga idol, ang masasabi ko lang sa experience na to, medyo mahirap, na masaya. Kasi siyempre maraming mga kasabay, mga pasahero din na kanya-kanyang hanap ng mapipwestuhan. Kanya-kanyang mahanap ng mapipwestuhan na makatulog. Kanya-kanyang salampak kung saan-saan. Kagayan ko sa akin, naglatag lang ako ng karton dito sa gilid. Ayan. Pakita ko lang. Yan, yung gamit ko. Yan, ano lang ako sa gilid. So, ayun nga. Kanina nagkakatuwaan yung mga tao kasi syempre, libre yan galing sa gobyerno Naging maayos naman yung pag-distribute ng pagkain. At naging maayos naman. Naging very ano naman yung distribution ng pagkain, very systematic. Nakapila kami, tapos isa-isa binibigyan ng food pack. Nagkasya naman sa lahat. Palagay ko nagsobra pa nga
mga sumobra pa. At saka pinamigay din nila sa mga tao yung sumobra. So ayun, shout out sa mga taga DSWD sa province of Sorsogon. Maraming salamat po sa inyo sa malaking tulong na naibigay nyo ngayon sa mga stranded na pasahero na kagaya ko na nakaranas na matingga ng ilang araw dito sa Matnog. Ayun, thank you sa mga officials, government officials dito. Hindi ko nababanggitin kasi totoo niyan, hindi ko rin naman kilala yun. So thank you na lang, maraming salamat po. Actually, base sa track ng ng Pag-asa. Actually may sarili kaming monitor dito sa sa tawag nito. May sarili kaming monitor dito sa One Stop Shop na nandito sa harap. Nasa harap ng nasa harap ng mga tao. Nakikita namin kung anong paano tumatakbo yung bagyo, yun, kung saan yung niya. Baga naka-monitor siya ng round the clock na naka-monitor. So ngayon, ngayong gabi, kanina pala mga alas 7 yata mga idol, nakita na namin na yung sentro ng bagyo parang tutumbukin yung Catanduanes. Ayun yung pinakamata. Tapos nakita namin yung mga pulis na nag-iikot na dito at nag-announce na ng evacuation sa mga lugar na medyo delikado, sa mga mga low-lying areas ng mga tao, mga naninirahan dito sa Matnog, Sorsogon. At ayun, sa awa naman pa yun, okay naman kami dito. Okay naman yung kalagayan namin dito. Yun nga lang, medyo hindi lang talaga komportable. Kasi kung kanya-kanyang diskarte na lang, sa paghiga. So ayun lang mga idol, yun lang yung ko ngayon. Yun lang yung update ko ngayon. Meron pang siguro isang araw pa o dalawa. Kasi hanggang bukas pa. Ayun. Thank you po.